Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin yung nangyari kagabi lang po mga bandang 9:45 PM na nagkaroon po ng malawakang lindol sa Masbate at sa Cebu. Ay sa Iloilo at Cebu pala, mga ka-plastic. At matindi po yung nangyari doon. Umabot po ng 6.9 magnitude sa lugar na yun. So imagine mo kung gaano kalakas ang 6.9 magnitude na lindol mga ka-plastic. So panorin natin ang compilation mga ka-plastic ng bawat netizens na tawag dito na kanilang binidyo kagabi lamang mga ka-plastic. So panoorin na natin, wag na natin patagalin para maisa-isa natin kung ano yung mga casualties at mga damages na nangyari during earthquake kagabi. Grabe. Sikita mo po na halos nag-brown out po sa lugar nila mga ka-plastic. Maging ang kanilang mga sasakyan sa garahe, matindi yung alog. Talagang hindi biro yung nangyari. Bagamat may mga aftershock pang mangyayari yan, mga ka-plastic. So, hindi biro yan. Yung pinakadelikado dyan is yung aftershock. Mga aso, relax pa yan. Punta naman tayo dito sa iba. Mag-rescue. Nasa isim mga natapunan, mga ka-plastic. Ay mga tao pa diri sa sud, palihog. Palihog mi. Wala man gud mi katawagan na pa diri napay daghang rescuehonon sa sud. Di ginamo mada. Natapunan ng mga debris o mga pader na konkreto. Net pag-rescue. Di na mo madaag sud. Palihog mi sa DRR. Palihog kog share. Palihog kog share na i-rescue honon diri. DR sa isim curse. Talaga na puro ng gusto mga ka-plastic. DRR. Dito naman sa ibang video. Yan. Kung papansin nyo, kalmado pa ang kanilang mga gawa. Suddenly, biglang matindi yung lindol. Halos mag-brown out yung mga poste. Maging yung mga alaga nilang hayop, nagsilabasan. Pagka yung mga hayop na yan, nakakaramdam din sila ng mga trahedya ahead. Siguro bago mangyari yung insidenteng lindol, alam na nila na may mangyayaring ganun. Kaya ramdam nila yon sa aura at sa kanilang sense. Dako naman po tayo sa mga establishmento like mall. Kung makikita nyo po mga ka-plastic, ay mga nagtanggalan na yung mga guys, matindi. Kalma. Nagpanik sa mga palengke mga ka-plastic. Yun.
Ito naman po yung sa ibang footage. Grabe, oh. Kumakain ka, no? Di mo namamalayan na meron ka na pa ng trahedyang darating sa buhay mo. Kaya agad-agad nagsili ka sa mga tao. Hindi man lang sila nag-cover ng ulo. Next footage. Nilindol pa yata nung kagabi. Yan, wag yan. Nagtamo naman ng mahahabang bitak ang bahagi ng approach at retaining wall ng tulay na nagdudugtong sa mga barangay ng Gulang-Gulang at Gabaw sa Irosin, Sorsogon. Dahil naman Maging ang mga tulay, mga kaplastik, ha. Partida yan sa Sorsogon. Inabot yung matinding paglindol. Baga, hindi parang nagkakatotoo rin yung wag po kayong ma-offend, ha. Parang medyo nagkakatotoo rin yung aking mga sinasabi na kailangan magkaroon ng matinding trahedya bago matauhan ang mga gobyerno na mga tiwali sa DPWH na ipinaparamdam ng Diyos na kung saan pinaparamdam ng Panginoon na sinusubok sila kung talagang may mga konsensya pa kayo at meron po kayong puso dahil matapos ninyong pagnanakawin ng mga bilyong-bilyong salapi na dapat magamit ito sa mas matinong paraan at hindi na tayo makaranas pa ng mga ganitong klaseng trahedya, even na dumating ang trahedya sa atin ay hindi tayo masyadong tatablan. Diba, nagkaroon ng bagyong Opong sa Visayas region. Ngayon, hindi pa nakaka-recover ang Masbate, mga kaplastik, ay may kasunod pang lindol. So malaking dilema to sa mga kababayan natin dyan sa probinsya. So ibig sabihin lang nun ay sinusubok tayo ng Diyos na kung talagang yung ginagamit nating budget mula sa gobyerno ay napupunta sa tama at hindi napupunta sa mga nepo babies, mga kaplastik, at sa mga artista na nagpapakasasa around the world, na pinapakita pa nila sa Instagram account nila na talaga masarap ang buhay nila. Diba? Pinapakita ng Diyos yun. At sinusubukan tayo. Kaya nagkakatotoo rin yung mga pinapost ko na kailangan talaga magkaroon ng big one dito sa Pilipinas para masubukan natin kung talagang may puso o may konsensya pa yung mga magnanakaw na nahihiring ngayon na mapaghanggang ngayon until now ay hindi po sila nakukulong. Dahil ang nangyayari, nagpapalitan sila ng script sa kanilang mga statement na binigay ng mga nagtatanong na senador sa mga akusado. Para nga naman hindi mabuko yung totoong nangyari o yung totoong korupsyon na nagaganap noon magpahanggang ngayon. Di ba kayo naawa sa mga Pilipino na taon-taon na lang nahihirapan? Di ba, mga kaplastik? Tuloy natin yung video. ito sa lindol kagabi. Bilang pag-iingat, ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ang pagdaan sa tulay ng mga malalaking sasakyan, kabilang na mga truck at four-wheel vehicle. Ayon kay Irosin Mayor Grace Hamor, mga motorsiklo lang at tricycle ang maaring dumaan habang ginagawa pa ang pagsusuri sa kalagayan ng tulay. Diba? Alaking abala, diba? Can you imagine yung mga kontraktor o mga congressman? Sana napapanood niyo po itong mga to. Ang laking abala at ang laking kasiraan sa kabuhayan ng mga tao sa pang-araw-araw na buhay. Dahil hindi sila makagalaw na maayos gawa ng nagkaroon ng matinding damage property o damage sa mga pasilidad. Even yung Cebu, napuruan ng kanilang mga establishmento na kung saan ay nandun din yung mga trabahador. Nandun din ang kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino. Diba? Di ba tayo nakukonsensya niyan sa mga nangyayari sa atin? Na sinusunod-sunod na tayo ng Panginoon dahil sa sobrang corrupt ninyo.
Ipit ko mga bay. Alam mo, tapunan, no? Data. Kawawa naman, no? Umabot na sa 53 ang nasawi sa magnitude 6.9 na lindol na naganap sa Cebu. 186 na rito ang mga sugatan na ayon dito kay Governor Pam Baricuatro ay maaari pa itong maragdagan. Umabot na sa 50. Diba? 53 na po ang nasawi. Matauhan naman po tayo dyan sa national government, DPWH. Mga kongresistang nagpapasarap. Diba? Naatim nyo yan. Ganyan ang nangyayari taon-taon. May namamatay. At maraming nasisirang kabuhayan. Yan ba ang gusto nyong mangyari? Habang bili pa kayo ng bili ng mga mamahaling sasakyan? Nagpapasarap yung mga anak ninyo sa iba't ibang bansa na parang ginagawa lang nilang barya ang milyones. Even si Ralph Tulfo gumagastos ng 2.4 billion sa isang gabi lang na parang bagang barya lang sa kanya yung pera. Hindi ba kayo nahihiya sa nangyayari sa bansa natin? Hindi ba kayo namumulat? Baka one day itong Pilipinas tuluyan na mapura sa mapa. Mangyayari yan. Alam ng Diyos yan, mga kaplastik. Kaya kahit ano naman sabihin natin, hindi natatablan ng konsensya itong mga demonyo na to sa gobyerno. Lalo-lalo na yung mga nagpapakasasa sa kapangyarihan na magpahanggang ngayon ay malaya pa rin at hindi nakukulong. Narito na po ang ating Kagabi, niyanig ang Cebu matapos ang malakas na lindol. Isa sa mga matinding tinamaan ay ang makasaysayang simbahan na ito na bahagyang gumuho dahil sa lakas ng pagyanig. Kitang-kita ang pagbagsak ng bahagi ng istruktura habang nagtakbuhan ang mga tao sa paligid. Sa kabila ng insidente, wala namang naiulat na nasawi. Paalala ng mga otoridad, manatiling alerto at maging handa sa posibleng aftershocks. Diba? Even ang simbahan, gumuguho na rin. Kaya naman po tayo. Kung meron pa kayong konsensya dyan. Tingnan niyo po yan. Tingnan niyo po yung ginawa ninyo. Bunga ng pagnanakaw ninyo. Ito na ang naging itsura ng Pilipinas. Diba yan ang gusto ninyo? Na makita ninyong nagdudusa mga may mahihirap, ang mga ordinaryong tao. Sarap, no? Habang kayo nagpapasarap sa ibang bansa, pakain-kain na lang ng mamahaling pagkain, hindi nyo man lang naisip yung mga pinanggastos ninyo na dapat mapunta dito. Diba? Helping the Filipino fellow people. Diba? Construct the new Philippine. Hirap mag-English. No, kita mo yung McDonald's. Gaano nasira. Fantastic. Gaano napuruan ng McDonald's, ganun kalakas ang lindol. Mabuti na lang sa Mindanao po yan nangyari, sa Visayas region. What if pa kaya kung sa Malacanang yan tinumbok yung malakas na lindol, di patay kayong lahat ng mga magnanakaw dyan. Diba? So, malamang sa malamang, hindi nyo ramdam yung mga ganitong klaseng trahedya na nakikita nyo ngayon sa footage na ito. Kasi nga, nasa maganda at marangyang buhay kayo na kahit kailan ay secured, fully secured ang pamilya ninyo gamit yung pera ng taong bayan, mga kaplastik. Isipin nyo yan. Hanggang kailan po kayo makakaisip ng mga bagay na
makonsensya man lang kayo kahit konti lang. Nakikita nyo yan. Diba? Pagmasdan nyo na lang yan. Bunga yan ang pagnanakaw ninyo na dapat strong build ang Pilipinas at shock-proof o dangerous-proof tayo sa mga trahedyang dumarating sa buhay natin. Kailan pa tayo magtatanda, mga kaplastik? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi din sasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastik? And this is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.